Naglabas ng pahayagang tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng China kaugnay ng ulat ng National Maritime Council kung saan kinumpirma nito na nakalalasong cyanide ang laman ng mga boteng nakumpiska sa mga mangingisdang Chinese sa paligid ng Ayungin Shoal simula pa noong nakaraang taon. Sa isang official statement, iginiit ni Goh Jia-kun illegal umano ang ginawa ng Pilipinas na pagsadsad ng barko sa naturang lugar at nagdudulot ito ng pinsala sa kalikasan. Bukod dito, inakusahan din niya ang panig ng Pilipinas na umano'y nang haharas ng mga mangingisdang Tsino, kumukuha ng kanilang supply at nagsasagawa ng tinatawag na cyanide stunt. Sa huli, sinabi ng China na wala umanong kredibilidad ang mga aligasyon ng Pilipinas hinggil sa isyung ito. Sa mga video at larawang naidokumento ng Philippine Navy, ilang ulit na aktuhan ang mga mangingisdang Chinese simula pa noong Pebrero ng nakaraang taon. Makikita ang mga mangingisdang Chinese sa paligid ng BRP Sierra Madre sa ilang pagkakataon at nakumpiska sa kanila ang mga bote ng nakalalasong cyanide. Ayon sa Philippine Navy, matagal na itong ginagawa ng mga Chinese kahit bago pa ang February 2025 batay sa resulta ng pagsusuri sa mga coral sa paligid ng Ayungin Shoal. But if you see the scope of the damage to the corals, based on our assessment, it goes way back before February 2025. We could not yet give an exact date when they started using this, but in the past we have had reports of Chinese fishermen using illegal fishing methods that would include the use of cyanide and fine meshed nets. Batay sa mga pagsusuri ng National Bureau of Investigation, permanente at hindi na maibabalik sa dati ang pinsala sa tao at kalikasan ng cyanide. Has conclusively established that the yellow bottles seized from the sampans contain cyanide, a highly toxic chemical known to cause severe and irreversible damage to humans and marine ecosystems. These laboratory findings remove any doubt as to the dangerous and unlawful nature of these activities. Lubha itong ikinababahala ng NSC na anilay malinaw na paglabag sa batas ng Pilipinas at maging sa international law. The deliberate use of cyanide raises serious concerns of the illegal and destructive practices and threaten our Navy personnel in LS-57. The fragile marine environment of the West Philippine Sea and the livelihood of the Filipino fisherfolks. Such actions, if proven intentional, constitute a blatant violation of Philippine environmental laws as well as international maritime norms and obligations of states under the United Nations Conventions of the Law of the Sea or UNCLOS. Naniniwala naman ang Philippine Navy na sinadya ang paggamit ng cyanide ng mga Chinese fishermen na layong putulin ang posibleng pagkuhanan ng supply ng pagkain at tubig ng mga sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Based on what we have monitored, based on the patterns that we have uncovered, this is a deliberate attempt not only to destroy the environment, but to deprive the men aboard the ship of possible source of food and water. Nangyari ang insidente sa kabila ng mayroong provisional agreement ang Pilipinas at China sa Ayungin Shoal. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon.